Isang malamig na bisperas ng Pasko, itinaas ng aking manugang ang kanyang baso at ngumisi. Ang pinakamagandang regalo sa Pasko ay kung mawawala ka na lang, Itay, nang walang bakas. Tahimik na tumango ang aking anak at kinumpirma. Oo, iyon na nga ang pinakamaganda. Ngumiti lang ako pabalik at tinupad ang kanilang hiling. Lihim kong ibinenta ang kanilang bahay, inimpake ang aking mga gamit, at umalis, magpakailanman. At sa ilalim ng pinto, nag-iwan ako ng isang kahon. Ang kanilang natagpuan sa loob ay nagpasabog sa kanila ng luha at sumira sa kanilang buong buhay. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong rehiyon ngayon. Alam mo ba kung ano ang magiging pinakamagandang regalo sa Pasko para sa ating lahat? Itinaas ni Zach ang kanyang baso ng alak, ang ngisi niya ay kumalat na parang langis sa tubig. Kung si Ken dito ay mawawala na lang, maglalaho na parang bula, tulad ng mga taong iyon sa balita na isang araw na lang umalis at hindi na bumalik. Ang mga Carter, mga kaibigan ng aking manugang na dumating ng walang paanyaya sa aking Noche Buena, ay tumawa ng kinakabahan. Si Tom Carter ay biglang nagtuon ng tingin sa kanyang plato. Ang kanyang asawa, si Linda, ay natuklasang ang sausawa ng cranberry ay talagang kamangha-mangha. Tiningnan ko ang aking anak, si Felicity, ang aking nag-iisang anak. Ang batang tinuruan kong magbisikleta sa Desert Rose Lane noong siya'y 6 na taong gulang. Ang babaeng ngayon ay nakaupo sa tapat ko, sa aking hapagkainan sa aking bahay, kumakain ng pabo na 6 na oras kong inihanda mula sa simula. Hindi niya ako tinitingnan. Itay, sabi niya ng mahina. Ang tinidor niya ay iginagalaw ang mga green beans sa kanyang plato sa mabagal na paikot. Baka tama si Zach. Mas mabuti siguro kung titira ka sa ibang lugar. Hiwalay, iniisip namin lahat iyan. Iniisip namin lahat iyan. 5 salita. 40 taon ng pagiging ama, ng mga birthday party at kolehiyo, at pagiging nandyan para sa bawat gasgas na tuhod ay nabawasan sa isang abala na pinag-uusapan sa likod ng mga saradong pinto. Ang aking manugang, lalong lumapad ang ngisi ni Zach. Sa edad na 41, taglay niya ang kumpiyansa ng isang lalaking hindi pa naranasan ang tunay na kahihinatnan ng anumang bagay. Ang logo ng kanyang kumpanya sa serbisyo ng pool ay nakapaskil sa puting van sa aking driveway, nakaparada doon na parang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Nakikita mo, Ken? Pati si Felicity ay sumasang-ayon. Nagkaroon siya ng isang mahaba at teatrikal na paghigop ng alak. Ang aking alak mula sa aking cellar. Ang bote na aking iniipon para sa isang espesyal na okasyon. Para kang lumang sopa na walang gustong gamitin, ngunit walang nagtatapon. Nag-aaksaya lang ng espasyo, nag-iipon ng alikabok. Bahagyang umusog si Tom Carter sa kanyang upuan. Ang ngiti ni Linda ay nanigas sa isang bagay na masakit. Inilapag ko ang aking tinidor. Ang pilak mula sa set na binili ko para sa aking ika-30 anibersaryo ng kasal. Noong ang lamesang ito ay nakakakita pa ng mas masayang mga pagkain. Ang pabo ay kalahating nakaukit sa platito. Ang aking homemade pumpkin pie ay lumalamig sa counter ng kusina, hindi nahahawakan ng sinuman kundi ako. Ang mga regalo, sabi ko, pinananatiling matatag ang aking boses sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban. Suminyas ako patungo sa maingat na nakabalot na mga kahon sa ilalim ng puno ng Pasko. Gumastos ako ng $1,200 ngayong taon, isang delikadong silver bracelet para kay Felicity. Napansin niya ang isang bagay na katulad nito sa isang magasin noong nakaraang buwan. Isang bagong chronograph watch para kay Zach dahil sa aking kamangmangan na naisip kong baka ngayong taon ay magkaiba. Hindi tumingin si Zach sa puno. Isa na namang walang kwentang bagay mula sa matanda, sigurado ako. Siguro medyas na naman. Nagkadekurong si Tom Carter, desperado na punan ang katahimikan. Masarap na pabo, G-Reed. Talagang masarap. Halos matawa ako doon. Halos. Sa halip, bumangon ako mula sa aking upuan. Ang mga binti ng kahoy ay kumaskas sa sahig na kahoy. Ang parehong sahig na pininturahan ko mismo noong 2015, gumugol ng 3 Sabado
na nakaluhod sa papel de liha. Naglakad ako lampas sa puno ng Pasko na ako lang ang nagdekorasyon, habang sina Zack at Felicity ay dumalo sa ilang party, lampas sa kusina kung saan ako nagluluto mula pa sa madaling araw. Itay. Sumunod ang boses ni Felicity, dala ang partikular na tono na ginagamit niya kapag gusto niyang mawala ang isang bagay. Hindi ako lumingon. Ang aking mga paa ay nagdala sa akin sa pasilyo patungo sa aking silid tulugan. Ito ang pinakamaliit na silid sa bahay. Ngayon, technically guest room na, est. Nagpa siya si Zack noong nakaraang taon na ang aking original na master bedroom ay magiging mas magandang home office para sa kanya. Mas malaking espasyo para sa kanyang desk, mga filing cabinet, ang kanyang pakiramdam ng kahalagahan. Hindi ako nakipagtalo noon, dapat sana. Ang pinto ay sumara sa likuran ko ng may malumanay na katiyakan. Umupo ako sa gilid ng aking kama. Ang kutsyon ay kumatok. 20 taon na ang tanda nito. Tulad ng karamihan sa mga bagay sa aking buhay na maayos pa rin gumagana. Sa aking nightstand, sa isang simpleng wooden frame, nakatayo ang isang litrato mula sa mas magagandang araw. Si Felicity sa kanyang graduation sa kolehiyo, nakangiti sa pagitan ng kanyang ina at ako. Hinawakan ko ito. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking anak sa larawan, mas bata, mas mabait. Bago na reshape ni Zack ang kanyang pagkatao sa loob ng 12 taon sa isang taong halos hindi ko na makilala, bago niya natutunan na ang pagpapanatiling komportable sa kanyang asawa ay nangangailangan ng paggawa sa kanyang ama na hindi nakikita. Dahan-dahan, sinadya, inilagay ko ang larawan nang nakatalikod sa nightstand. May nagbago sa aking dibdib, hindi kalungkutan. Lumampas na ako doon sa pagitan ng appetizer at ng toast ni Zack. Ang sakit ay nanatili, ngunit ito ay naging kristal sa isang bagay na mas matigas, mas malamig. 34 taon akong nagtrabaho bilang Chief Accountant sa Desert Freight Solutions. 34 taon ng balance sheets, audits, at masusing pagpaplano. Nauunawaan ko kung paano gumagana ang mga numero, kung paano maalis ang mga komplikadong sistema sa pamamagitan ng paghahanap ng isang maluwag na sinulid. At sa ngayon nakaupo sa aking sariling bahay kung saan ako ay idineklarang hindi ka nais-nais, may nag-click sa lugar. Mali ang kalkulasyon ko sa equation. Mula sa sala ay narinig ang tawa ni Zack. Ang mga Carter ay nagbigay ng magalang na mga dahilan at umalis. Narinig ko ang pinto sa harap na nagsara ng may malinaw na ginhawa. Pagkatapos ay ang tinig ni Felicity, mahina at malumanay. Huwag kang mag-alala tungkol diyan, mahal. Darating din siya sa tamang panahon. Matanda na siya at matigas ang ulo pero hindi naman nakakapinsala. Ano nga ba ang gagawin niya tungkol sa anumang bagay? Ano nga ba? Tinitigan ko ang nakataob na litrato sa kisame ng maliit na silid na iyon kung saan ako na-relegate. Sa mga dingding ng bahay na pag-aari ko ng malinis, mortgage na nabayaran noong 2019. Ang aking bahay, ang aking pangalan lamang sa titulo, 100% ang aking pag-aari. Akala ni Zack ay isa lamang akong retiradong accountant, isang piraso ng muebles na itatapon kapag maginhawa. Malalaman niya kaagad na ang mga accountant ay mahusay sa pagpapalayas ng mga bagay. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon, hindi dahil sa kalungkutan o pagkaawa sa sarili. Ang aking isipan ay abala sa pagpapatakbo ng mga kalkulasyon. Sa pagitan ng akmanimaran ng umaga ng Pasko, inulit ko sa aking isipan ang huling 9 na taon na parang isang pelikula na ininspeksyon bawat frame. Hinahanap ko ang eksaktong sandali kung kailan ko isinuko ang kontrol sa aking sariling tahanan. Ang tiyak na desisyon na nagpabago sa akin mula sa may-ari ng bahay patungo sa hindi ka nais-nais na bisita. Nangyari ito ng dahan-dahan. Iyon ang mapanganib na bahagi. Mga maliliit na konsesyon na naiipon tulad ng compound interest na gumagana laban sa iyo. Sa 8:15 ng umaga, kumalabog ang mga buko ni Felicity sa pinto ng aking silid tulugan. Itay, hindi ka ba nagtatampo dyan? Naging tapat lang tayo kagabi, iniisip ang kinabukasan ng lahat. Naiintindihan mo iyon, di ba? Pinanatili ko ang aking boses na maingat na neutral sa pamamagitan ng kahoy. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Iniisip ko rin ang kinabukasan. Huminto siya sa labas ng pinto. Nakikita ko siyang nakatayo sa pasilyo,
na nagre-repaso ng anumang script ng pagbabati na ibinigay ni Zach, isang kombinasyon ng mahal ka namin ngunit at para sa ikabubuti. Ang kanyang mga yapak ay sa wakas ay umurong patungo sa kusina. Malinaw kong naaalala ang hapon kung kailan niya unang ipinakilala si Zach. Isang maningning na linggo 2 taon na ang nakalipas. Ang kalangitan sa disyerto ay hindi kapani-paniwalang bughaw. Tumawid siya sa aking threshold na may kumpiyansang atletiko. Nakipagkamay sa akin ng may matatag na pagkakahawak. Tinawag akong sir 3 beses sa loob ng 5 minuto. Si Felicity ay halos nagliliwanag sa tabi niya. Ambisyoso siya, Itay, bulong niya pagkatapos niyang umalis. May itinayo siyang tunay, magiging malaki ang Duncan Pool Services. Nagkaroon ako ng pagdududa kahit noon pa man. Ang propesyonal na pagdududa ay pangalawang kalikasan pagkatapos ng mga dekada sa accounting. Ang kanyang plano sa negosyo ay naglalaman ng mga inaasahang kita na binabalewala ang seasonality, labor overhead, at ang katotohanan na ang Henderson ay mayroon ng 14 na naitatag na mga kumpanya ng pool. Ang merkado ay puspos na, ngunit si Felicity ay masaya, tunay, nagliliwanag na masaya. Iyon ang bumabalanse sa lahat. Ang alaala ay natunaw na parang hamog sa umaga. Walang kwentang sentimentalidad ngayon. Nagpalipas ako ng Pasko na nakakulong sa aking silid. Lumalabas lamang para uminom ng tubig at bumisita sa banyo. Sa pamamagitan ng mga dingding, narinig ko sina Zach at Felicity na nanonood ng mga pelikula sa sala, tumatawa. Nag-order sila ng Chinese takeout para sa hapunan, bandang Sheping. Hindi na nila kumatok sa aking pinto, hindi nag-alok na magbahagi. Nagbubukang abo ang Disyembre 26 na kulay abo at hindi karaniwan na malamig para sa Henderson. Nakatayo ako sa kusina bandang temembra ng umaga naghahanda ng kape nang marinig ang boses ni Zach mula sa garahe. Ang konektadong pinto ay bahagyang nakabukas, hindi sapat para mapansin niya. Natigilan ako habang nakasuspinde ang aking tasa sa kalahati patungo sa coffee maker. Oo, ang matanda ay halos sira na ngayon. Ang Noche Buena ang pumuno sa kanya. Isang malupit na tawa na umaalingaw-ngaw sa konkreto. Sisikapin nating si Felicity na itulak ang power of attorney sa susunod na linggo. Magaling siya diyan. Nag-aalala tungkol sa pagbagsak ng pag-iisip ng Itay. Humigpit ang hawak ko sa tasa hanggang sa namuti ang aking mga buko. Kapag naaprubahan at naipasa ang POA, ililipat namin ang titulo ng bahay sa aming mga pangalan. Pagkatapos ay ibebenta namin ang lugar, babayaran ang utang ni Vincent, at si Ken ay gugugol ng kanyang mga natitirang taon sa anumang pasilidad ng estado na aming tutuluyan. Isa pang tawa, mas pangit kaysa sa una. Hindi niya naintindihan ang anumang bagay. Isa lang siyang retiradong accountant, malamang nagsusolve ng crossword puzzles ngayon. Power of attorney, nagpaplano silang ideklara akong mentally incompetent. Nilalayo nilang kontrolin ang aking pananalapi, ang aking mga desisyon, ang aking bahay, pagkatapos ay ibenta ang lahat ng aking itinayo sa loob ng 40 taon. Ang kasalukuyang halaga nito ay $847,000. Hindi lang sila malupit, sila ay mga kalkuladong magnanakaw na nagpapatupad ng isang plano. Dahan-dahan kong inilapag ang coffee mug na may pambihirang ingat at tahimik na umurong sa aking silid. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Sila ay ganap na matatag. Mga kamay ng accountant. Natuklasan ko minsan ang 2.3 milyong embezzlement sa Desert Freight dahil naging pabaya ang isang manager sa mga decimal point. 6 na buwan ng pasensya ang pagbuo ng kaso bago ito ipresenta sa board. Ang empleyadong iyon ay nakatanggap ng 8 taon sa federal prison. Tila itinuturing ni Zach ang kanyang sarili na matalino. Hindi pa naranasan ni Zach ang isang forensic accountant na personal na insulto, ngunit kailangan ko muna ng impormasyon at hindi ako makapag-search sa aking home computer. Ginawa ni Zach ang Wi-Fi router na nangangahulugang maaari niyang bantayan ang browsing history. Sa 2 p.m, inanunsyo ko na maglalakad ako para luminaw ang aking isipan. Hindi tumingin sina Zach o Felicity mula sa kanilang mga telepono. Ang Henderson Public Library ay 15 minutong biyahe. Nakahanap ako ng computer terminal sa isang sulok, malayo sa Windows. Ang aking mga daliri ay nakalutang sa keyboard,
Nevada property law, karapatan ng may-ari, pagbebenta ng real estate, mga kinakailangan sa pahintulot ng pamilya. Ang mga resulta ay napuno ang screen. Binasa ko ng may masusing atensyon na inilapat ko sa libu-libong mga dokumento sa pananalapi. Ang Nevada ay gumana bilang isang solely owner state. Kung ang ari-arian ay nasa pangalan ng isang tao lamang, ang akin, ang may-ari, ay nagtataglay ng kumpletong autoridad na magbenta sa sinuman anumang oras nang hindi ipinapaalam sa sinuman. Maaari kong legal na ibenta ang aking bahay sa loob ng ilang linggo. Ang screen ng computer ay mahinang nagliliwanag. Sa labas, ang Henderson ay nagpatuloy sa ordinaryong mga poshol na gawain. Ganap na walang kamalay-malay na sa isang maliit na sulok. Isang 67 taong gulang na lalaki ang sistematikong nagsasaliksik kung paano maglaho mula sa kanyang sariling buhay at dalhin ang lahat ng ari-arian kasama niya. Sa unang pagkakataon mula noong bisperas ng Pasko, napangiti ako. Nais nilang maglaho ako. Tutuparin ko ang kanilang hiling ng may ganap na katumpakan. Disyembre 27, ang araw pagkatapos ng aking paghahayag sa aklatan, bumalik ako sa bahay noong gabi dala ang mga bag ng grocery, isang sinadyang prop. Bahagyang tumingin lang si Zach mula sa telebisyon. Nag-alok si Felicity ng isang naguguluhang pagbati mula sa kitchen island kung saan siya nag-scroll sa kanyang telepono. Kumuha ako ng ilang mga bagay para sa hapunan, inanunsyo ko. Anuman, ungol ni Zach. Hindi lumalayo ang kanyang mga mata sa sports channel. Pinagmamasdan ko siya ngayon nang may malamig na katumpakan ng isang auditor na sumusuri sa isang kahina-hinalang ledger. Ang designer polo shirt, malamang $200. Ang gold watch na kumikinang sa kanyang pulso, regalo sa kaarawan sa kanyang sarili noong nakaraang taon, na sinisingil sa credit card na pinaghihinalaan kong na-max out. Ang paraan ng kanyang pagkakalat sa aking leather couch na parang pag-aari niya ito, dahil sa kanyang isipan ay pag-aari na niya ito. Nagluto ako ng hapunan noong gabing iyon, pasta na may marinara sauce, walang komplikado. Nagreklamo si Zach tungkol sa kakulangan ng karne. Humihingi ng paumanhin si Felicity sa kanyang mga mata, na parang ang aking pagluluto ay isang uri ng paglabag sa kanilang mga pagdama. Baka dapat mong hayaan si Felicity na magluto, Ken, suhestyon ni Zach sa pagitan ng mga subo. Walang offense pero basic lang ito. Walang offense, magalang kong sinagot. Tandaan ko iyan. Ang natatandaan ko sa halip, ang interes na binanggit niya sa telepono, 18%, private lender. Nangangahulugan iyon ng desperasyon. Hindi nagpapautang ang mga bangko sa mga nalulunod sa utang, kaya nakahanap si Zach ng isang taong handang maningil ng mga rate ng loan shark. Disyembre 28, tumawag ako sa 3 real estate attorney mula sa aking silid-tulugan, mahinahong nagsasalita na nakasarado ang pinto. Ang unang 2 ay tila may kakayahan ngunit maingat. Binanggit nila ang family mediation. Iminungkahi na isaalang-alang ko ang damdamin ng aking anak. Inirekomenda na pag-isipan ko muna bago gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Ang ikatlong tawag ay nagbago ng lahat. Morales Law Office. Nina ito. Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon sa malalaking linya. Sole owner ng isang ari-arian, mga adult family member na naninirahan ng libre, kagustuhang magbenta ng mabilis at kumpidensyal. Hindi nagmungkahi si Nina Morales ng mediation. Hindi niya inirekomenda na isaalang-alang ko ang damdamin ng sinuman. Nagtanong lamang siya ng isang tanong. Nasa pangalan mo ba ang titulo, G. Reed? Oo. Kung gayon, mayroon kang lahat ng legal na karapatan na magbenta. Kailan ka makakapasok? Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa 400 South 4th Street sa Las Vegas, Suite 310. Isang maliit na espasyo sa isang professional building. Walang pagpapanggap, katarungan lamang. Si Nina mismo ay marahil ay 52 na may matalas na mga mata sa likod ng wire-rimmed glasses at ganap na walang pasensya para sa maliliit na usapan. Agad ko siyang nagustuhan. Unawain natin ang sitwasyon, sabi niya. Sinusuri ang mga kopya na dinala ko. Ang iyong anak at manugang ay nakatira sa iyong bahay sa loob ng 9 na taon. Hindi sila nagbabayad ng upa, kuryente o anumang patungo sa mortgage na nabayaran mo na at ngayon gusto mong magbenta. Tama ba? Maaari ko bang itanong kung bakit ang pagmamadali?
Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa narinig na pag-uusap sa telepono, ang power of attorney scheme, ang plano na ideklara akong incompetent. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nina, ngunit may lumakas sa likod ng kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, G. Reed, hindi ito karaniwan. Nakakita na ako ng mga bersyon ng kwentong ito ng dos-dosenang beses. Mga adultong anak na itinuturing ang mga matatandang magulang bilang mga balakid kaysa pamilya. Maaari ba talaga nila iyon gawin, ang power of attorney? Hindi madali. Kailangan nila ng medikal na dokumentasyon ng mental incapacity na patawarin mo ako sa pagiging direkta, malinaw na hindi mo ipinapakita. Isinara niya ang folder. Gayunpaman, irerekomenda ko na mabilis tayong kumilos anuman ang mangyari. Sa Nevada, maaring magbenta ang isang sole owner ng ari-arian nang walang pahintulot mula sa sinumang residente. Ang bagong may-ari ay magkakaroon ng batayan para sa isang karaniwang eviction notice, 30 araw. Gaano kabilis natin matatapos ang pagbebenta? Sa isang cash buyer at tamang motibasyon, 2 hanggang 3 linggo. Kilala ko ang ilang mga mamumuhunan na maaaring interesado. Sinulatan ko siya ng tseke para sa $3,500 na retainer nang walang pag-aalinlangan. Disyembre 29 ay nagdala ng isa pang piraso ng puzzle. Kailangan kong maunawaan kung gaano kalalim talaga ang butas sa pananalapi ni Zach. Hindi sapat ang hinala. Gusto ko ng dokumentasyon. Ang opisina ng private investigator ay sinadyang hindi kapansin-pansin. Isang strip mall location sa pagitan ng isang nail salon at isang sandwich shop. Si Dennis Fowler mismo ay tumugma sa kanyang kapaligiran. Mid-40s, hindi malilimutang mukha. Ang uri ng lalaki na naglalaho sa karamihan. Background financial investigation, ipinaliwanag ko. Isang business associate, Duncan Pool Services, pagmamay-ari ni Zachary Duncan. Kailangan kong malaman ang kanyang tunay na sitwasyon sa pananalapi. Nagpresyo si Dennis ng $20,500 para sa isang komprehensibong ulat. Nagbayad ako ng cash. 5 araw, nangako siya. Magkakaroon ako ng lahat, mga utang, liens, credit history, business filings. Kung may itinatago siya, mahahanap ko. Ang Disyembre 30 at 31 ay nangailangan ng pinakamahirap na pagtatanghal sa aking buhay, ang pag-arte na normal. Naglakad-lakad ako sa bahay sa aking karaniwang mga pattern. Nagkape sa umaga. Nagbasa ng pahayagan sa aking upuan. Umurong sa aking silid pagsapit ng 8 gabi. Hindi nakikita, hindi nakakapinsala. Eksakto ang inaasahan nila. Lalo pang naging kumpiyansa si Zach. Nakarinig ako ng mga piraso ng kanyang mga pag-uusap kay Felicity. Akala nila ay sumuko na ako. Hindi na siya lumalaban. Tumawa si Zach. Marahil ay natuwa na may gumagawa na ng mga desisyon para sa kanya. Dumating ang bagong taon. Nagpatakbo sila ng isang party. Mga kaibigan na hindi ko kilala, umiinom ng champagne na binayaran ko. Nagdiriwang sa mga silid na pinapanatili ko sa loob ng ilang dekada. Nagpaalam ako ng 10 p.m, nagpapanggap na pagod. Walang tumutol. Sa aking silid tulugan, umupo ako sa maliit na desk na inilipat ko mula sa garahe. Isang yellow legal pad ang nakalatag sa harap ko, puno ng aking maingat na sulat ng accountant. Isang checklist. 14 na item na sistematikong nakaayos. Ang huling entry ay nagsasaad, mag-iwan ng regalo sa pintuan sa harap. Hindi ko pa napupunan ng petsa. Darating iyon mamaya kapag nagkaisa na ang lahat ng iba pang piraso. Mula sa sala, narinig ko ang pagputok ng mga champagne cork. May sumigaw. Para sa isang magandang taon, ito ang magiging pinakamaganda natin. Nagdagdag ako ng maliit na tala sa tabi ng item 14, Enero 2025. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking ilaw at nakinig sa kanilang pagdiriwang ng kanilang katang-isip na hinaharap. Enero 3, 2025. Dumating si Dennis Fowler sa parking lot ng library, bandang 2 p.m. eksakto, gaya ng napagkasunduan. Inabot niya sa akin ang isang Manila folder sa pamamagitan ng bintana ng aking sasakyan. Mas malala pa sa inaasahan ko, G. Reed. Ang iyong manugang ay lubog na lubog sa mga paraang hindi ko pa nakikita sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ang folder sa aking kandungan. Ang unang pahina ay isang buod, mga bullet point ng sakuna sa pananalapi.
Ang Duncan Pool Services ay may utang na $312,000 sa isang pribadong mamumuhunan na nagngangalang Vincent Russo. Interes na 18% taon-taon. Ang mga pagbabayad ay hindi regular sa nakalipas na X na buwan. Ang kumpanya ay hindi nagbayad ng federal taxes sa loob ng 8 buwan. Ang IRS ay nagpadala na ng 2 warning letter. Si Zach ay kumuha ng personal na loan na $45,000 na sinigurado laban sa mga kagamitan ng negosyo na wala na. Ibinenta bawat piraso sa nakalipas na taon upang matugunan ang mga gastos sa operasyon at doon sa pahina 4, isang detalye na nagpatigil sa akin. Si Felicity Duncan ay nakalista bilang guarantor sa isang $78,000 credit line. Ang aking anak ay co-signed sa mga utang ng kanyang asawa. Vincent Russo, sabi ko. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Nagkibit balikat si Dennis. Private money guy, nag-ooperate sa labas ng Henderson. Hindi konektado sa anumang illegal na aking nahanap, ngunit naniningil siya ng mga rate na magpapaluhod sa isang bangko. Ang kanyang asawa si Maria ang humahawak sa karamihan ng papeles. Ang sabi, hindi niya palaging alam kung saan inilalagay ni Vincent ang kanilang pera. Isinara ko ang folder. Magaling na trabaho ito. Isa pang bagay, yumuko si Dennis. Nakipag-usap ako sa isang dating empleyado ng Duncan Pool Services. Sinabi ng lalaki, sinasabi ni Zach sa mga tao na malapit na siyang kumita. Naiayos na ang sitwasyon ng pamilya. Iyon ang eksaktong mga salita, sitwasyon ng pamilya na ibig sabihin ay ako. Nagmaneho ako pabalik sa Henderson na ang folder ay nakalock sa trunk ko. Ang larawan ay kumpleto na ngayon. Hindi lang sakim si Zach. Desperado siya. Ang kanyang buong kaligtasan sa pananalapi ay nakasalalay sa pagkuha ng aking bahay, pagbebenta nito, at paggamit ng mga kita upang makalabas sa isang $400,000 na butas. Kaya pala gusto niyang maglaho ako. Enero 5, tumawag si Nina na may balita. Nakahanap ako ng mamimili, si Russell Thompson, 58, dentista mula sa California, naghahanap ng investment property. Lumilipat siya sa Nevada para sa mga layunin sa buwis at gustong magsara ng mabilis. Gaano kabilis? Nag-aalok siya ng $847,000 na buong market value na may 14-day close, cash deal, walang mortgage contingency, walang inspection delays. Automatiko kong ginawa ang math. Pagkatapos ng mga bayarin ni Nina, escrow costs at karaniwang closing expenses, malilinis ko ang humigit kumulang $798,000 kasama ang aking mga ipon at pensyon, higit pa sa sapat para magsimula muli saan man ko nais. Tanggapin ang alok, sabi ko. Ihahanda ko ang purchase agreement. Maaari tayong pumirma sa Enero 10. Enero 7. Na-corner ako ni Zach sa kusina. Isinuot niya ang kanyang makatwirang mukha, ang ginagamit niya kapag gusto niya ng isang bagay. Nakilala ko ito mula sa mga tao ng panonood sa kanya na manipulahin ang aking anak. Ken, may minuto ka? Naglabas siya ng upuan sa kitchen table. Nagmamadali sa akin na umupo na parang ito ang kanyang kusina, ang kanyang mesa. Umupo ako. Tingnan mo, alam kong tensyonado ang Pasko. Nagkalat ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pagbabati. Si Felicity at ako ay nag-uusap. Iniisip namin na baka masyado kaming agresibo. Alam mo kung paano iyon. Hindi ako nagsalita. Kahit paano, iniisip namin at ito ay isang ideya lamang. Baka makatulong kung may magmamanage ng iyong mga affairs. Hindi dahil hindi mo kaya, idagdag niya agad. Para lang mabawasan ang pressure. Matutulungan ko ang mga bayarin, mga account, mga bagay sa bahay. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma ng isang simpleng power of attorney at ako na ang bahala sa lahat. Ngumiti siya, ang kumpiyansa, madulas ng ngiti. Pag-iisipan ko iyan, sabi ko. Mag-isip ka, Ken. Walang madali. Hinaplos niya ang aking balikat habang tumatayo. Pamilya tayo, di ba? Nag-aalagaan ang pamilya. Pinanood ko siyang umalis. Agad na inaabot ang kanyang telepono para mag-text sa isang tao. Marahil ay ipinagdiriwang ang kanyang pinaghihinalaang tagumpay. Nag-aalagaan ang pamilya. Naalala ko ang parira lang iyon, ang ibig sabihin nito, ang dapat na ibig sabihin nito. Enero 10,
2:30 p.m. opisina ni Nina. Si Russell Thompson ay nakaupo sa tapat ng conference table. Isang kaaya-ayang lalaki na may kalmadong ugali ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pakikipag-ugnayan sa mga nababahalang pasyente. Nakipagkamay kami. Hindi siya nagtanong kung bakit ako nagbebenta. Hindi ako nagbigay ng anumang paliwanag. Ang purchase agreement ay umabot sa 32 pahina. Binasa ko ang bawat linya, nag-initialize sa bawat margin, pumirma sa bawat signature block. Notarize ni Nina ang mga dokumento ng may sanay na kahusayan. Magbubukas ang escrow ngayon, inanunsyo niya. Ang closing date ay Enero 24. Ang mga pondo ay ililipat sa loob ng 24 oras ng pag-record. Nakipagkamay muli si Russell Thompson sa akin. Sana ang iyong susunod na kabanata ay maging maganda, G. Reed. Magiging, sabi ko, sa isang paraan o iba pa. Lumabas ako sa opisina ni Nina na may kopya ng pinirmahang kontrata sa aking briefcase. Ang hapon na araw ay nagbigay ng mahabang anino sa parking lot. Nagbuzz ang aking telepono, isang text mula kay Felicity. Itay, nasaan ka? Gustong makipag-usap ni Zach tungkol sa mga papeles na iyon. Maingat kong tinype ang aking tugon. Sabihin mo sa kanya nagbago na ang isip ko tungkol sa lahat. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking telepono at nagmaneho pa uwi para simulan ang susunod na yugto. Ang laro ay hindi na theoretical. Ang mga piraso ay gumagalaw na. At hindi alam ni Zach na ang matandang accountant na itinuring niyang hindi nakakapinsala ay malapit ng burahin ang kanyang buong kinabukasan. Enero 11. Ang orasan ay tumatakbo. Pumasok ako sa Bank of Nevada sa Eastern Avenue ng 9:15 na m. 15 na minuto pagkatapos magbukas. Ang branch manager, isang kaaya-ayang babae na nagngangalang Patricia, ay tumulong sa akin na magbukas ng bagong checking account, ganap na hiwalay sa aking mga kasalukuyang account sa Wells Fargo. Kailangan mo ba ng mga chiki, G. Reed? Kailangan ko lang ang debit card at gusto kong ilipat ang $30,000 mula sa aking savings ngayon. Natigil ang kanyang mga daliri sa keyboard. Malaking halaga iyan. Maaari ko bang itanong? Fresh start, sabi ko na may ngiti na hindi nag-anyaya ng karagdagang mga tanong. Ang paglilipat ay natapos ng tanghali. $30,000, ligtas na nakahiwalay mula sa anumang account na maaaring subukang i-claim o i-freeze ni Zach sa kaguluhan na darating. Sa loob ng susunod na 4 na araw, naging multo ako sa sarili kong bahay, ngunit abala. Enero 12, nagrenta ako ng storage unit sa Henderson Storage sa Stephanie Street. Unit 247, climate-controlled, $89 bawat buwan. Halos hindi tumingin ang clerk sa aking ID. Enero 13, habang si Zach ay nasa kanyang nabigong opisina at si Felicity ay nagtatrabaho sa kanyang shift sa hotel, nilagyan ko ang aking sasakyan ng unang batch ng mga hindi mapapalitang bagay. Mga album ng litrato na sumasaklaw sa 40 taon. Ang aking koleksyon ng jazz vinyl, 63 record, kasama ang isang first pressing ng Miles Davis na pag-aari ko mula pa noong 1972. Mga dokumento sa buwis, ang titulo ng puntod ng aking mga magulang. Enero 14, ikalawang biyahe, mas maraming litrato, ang pocket watch ng aking ama, ang wooden chest set na inukit ko mismo noong panahon ng woodworking phase noong 50s ko. Enero 15, pangatlo at huling biyahe. Mga personal na papeles, mga medical na record, ang folder na ibinigay sa akin ni Dennis Fowler na naglalaman ng bawat detalye ng sakuna sa pananalapi ni Zach. Bawat biyahe ay sinamantala ko ng eksakto. Umalis si Zach para sa trabaho bandang 8:30. Si Felicity ay umalis ng 7:15. Mayroon akong bintana ng halos 9 na oras upang malayang makagalaw. Ang storage unit ay napuno ng mga materyal na labi ng aking buhay. Lahat ng iba pa, ang muebles, ang mga gamit sa kusina, ang bahay mismo ay materyal lamang, mapapalitan. Ang mga alaala ay ligtas na ngayon. Enero 16, nagmaneho ako papunta sa Desert Oasis Inn sa Boulder Highway. Ang motel ay hindi glamoroso, 2 bituin sa pinakamagaling, na may parking lot na puno ng mga truck ng construction worker at mga sedan ng traveling salesman, perpekto para sa isang taong gustong maglaho. 2 linggo, sinabi ko sa clerk. Nag-slide ng $120 na cash sa counter.
silid na nakaharap sa likurang lote kung posible. Silid 14, ground floor, malayo sa kalsada na may tanawin ng walang kawili-wiling bagay. Eksakto ang kailangan ko. Enero 18, ang unang senyales ng problema. Bumalik ako sa bahay noong gabing iyon upang matagpuan si Zach na nakatayo sa doorway ng aking silid tulugan. Nakahalukip-kip ang mga braso. Ken, ang kanyang boses ay nagdala ng isang gilid na hindi ko pa naririnig dati. Mukhang iba ang iyong silid. Nagpagpag ako sa kanya, naglalagay ng aking jacket sa kama. Spring cleaning sa Enero. Sinuri niya ang espasyo. Ang walang lamang bookshelf kung saan nakalagay ang aking koleksyon ng vinyl. Ang walang laman na nightstand kung saan dating nakalagay ang mga family photo. Nasaan ang lahat ng iyong gamit? Nagbigay ng ilan, nagtapon ng iba. Nakipagtagpo ako sa kanyang mga mata nang hindi kumukurap. Nagpapasimple. Nanigas ang kanyang panga. Nakikita ko siyang nagkakalkula, sinusubukang tukuyin kung ito ay nakagambala sa kanyang mga plano. Hindi ka ba mag-iisip na umalis sa isang lugar? Saan ako pupunta, Zach? Isa lang akong matandang lalaki. Tandaan mo? Tinitigan niya ako ng mahabang sandali. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang ekspresyon sa pinagsanay na kabaitan. Tama, syempre, nagche-check lang. Nang gabing iyon, narinig ko siyang nakikipag-usap kay Felicity sa kusina. Mahina ang boses, ngunit mapilit. May mali kay tatay. Kakaiba ang kilos niya. Kailangan nating mas mabilis na kumilos sa mga papeles. Ang sagot ni Felicity ay mahina, ngunit narinig ko ang tono. Dismissive, walang pakialam. Nagtatampo lang siya. Darating din siya. Napangiti ako sa kadiliman ng aking silid. Hayaan silang maniwala. Enero 20. Tumawag si Nina na may kumpirmasyon. Mag-e-escrow sa Enero 24 ayon sa schedule. Lahat ng dokumentasyon ay ayos. Ang mga pondo ni G. Thompson ay beripikado at handa na para sa paglilipat. At ang halaga? Pagkatapos ng lahat ng bayarin at closing costs, $798,000, mapupunta ito sa iyong bagong account sa loob ng 24 oras ng pag-record. Enero 22, ang huling paghahanda. Umupo ako sa aking maliit na desk na may malaking brown cardboard box sa harap ko. Sa loob, maingat kong inayos ang mga bagay na sisira sa mundo ni Zach. Una, isang sertipikadong kopya ng grant deed na naglilipat ng pagmamay-ari ng 2847 Desert Rose Lane mula kay Kenneth Reed patungo kay Russell Thompson. Legal, nakagapos, hindi mababawi. Pangalawa, isang formal na abiso mula kay Russell Thompson, ang bagong may-ari, na nag-aabisuhan sa mga kasalukuyang naninirahan ng 30 araw na deadline ng eviction. Pangatlo, ang kumpletong financial report ni Dennis Fowler kay Zachary Duncan, bawat utang, bawat kasinungalingan, bawat desperadong plano ay nailahad sa itim at puti. Pang-apat, isang sulat kamay na tala mula sa akin. Sumulat ako ng dahan-dahan, pinipili ang bawat salita ng may katumpakan ng isang taong gumagawa ng kanyang huling pahayag. Mahal na Felicity at Zachary, noong bisperas ng Pasko, sinabi ninyo sa akin na ang pinakamagandang regalo ay ang aking paglalaho. Palagi akong sumusubok na maging mabuting ama at manugang, kaya nagpasya akong tuparin ang inyong hiling. Naglaho ako at kinuha ko ang aking bahay kasama ko. Enero 23, 11:47 p.m. Tahimik ang bahay. Sina Zach at Felicity ay natulog na isang oras na ang nakalilipas. Narinig ko ang pagtulog ng kanilang pinto sa silid tulugan. Narinig ang katahimikan ng telebisyon. Tumayo ako sa aking silid sa huling pagkakataon. Sinusuri ang espasyo na lumiit sa paligid ko sa mga taon. Ang mga dingding na nakasaksi sa aking mabagal na pagbabago mula sa may-ari ng bahay patungo sa hindi ka nais-nais na nangungupahan. Ang aking maleta ay nakaimpake na. Isang bag, iyon lang ang kailangan ko para sa buhay na darating. Kinuha ko ang brown box mula sa aking desk. Mas mabigat ito kaysa sa nilalaman nito. Nabibigatan ng 9 na taon ng naipon na mga hinaing at 30 araw ng masusing pagpaplano. Ang pasilyo ay nasa harap ko, pamilyar at dayuhan ng sabay. Naglakad ako ng dahan-dahan,
Inaalala ang tekstura ng mga dingding na pininturahan ko, ang mga sahig na pininturahan ko, ang mga frame ng pinto na kinagiliwan ko sa maraming bagyo. Ang likurang pinto ay bumukas ng walang ingay. Nilagyan ko ng langis ang mga bisagra 2 araw na ang nakalilipas, inaasahan ang sandaling ito. Ang disyerto ng gabi ay bumalot sa akin, malamig at malinaw. Ang mga bituin ay nakakalat sa kalangitan ng Nevada na parang natapon na asin sa itim na velvet. Umikot ako patungo sa harap ng bahay at maingat na inilagay ang kahon sa doorstep. Nakasentro, imposible na hindi mapansin. Pagkatapos ay tumayo ako doon, tinitingnan ang bahay na pag-aari ko sa loob ng 23 taon. Gusto ninyo akong maglaho, bulong ko sa kadiliman. Hiling na natupad. Nagmaneho ako papunta sa Desert Oasis Inn na nakabukas ang aking mga bintana. Ang hangin ng Enero ay matalas sa aking mukha. Ang Room 14 ay tinanggap ako ng kanyang anonymous na beige na mga pader at ang ganap na kawalan ng kasaysayan nito. Mas mahusay akong nakatulog kaysa sa loob ng maraming buwan. Enero 24, 7:30 a.m. Sa isang lugar sa kabila ng Henderson, si Felicity ay nagigising, naglalakad papunta sa kusina, sinisimulan ng coffee maker, natagpuan ang kahon. Malinaw kong nakikita ito, ang kanyang pagkalito sa una, nagtataka kung sino ang nag-iwan ng package sa doorstep, tumatawag kay Zach, ang kanyang inis sa pagtawag bago ang kanyang pangalawang tasa ng kape, ang pagbubukas ng takip, ang grant deed sa ibabaw, ang opisyal na dokumento na may mga selyo at lagda at hindi mababawi legal na bigat. Sa 9 gas AM, nagbuzz ang aking telepono. Nina Morales. Tapos na G-read, nag-record ang pagbebenta ngayong umaga, naglilipat na ang mga pondo. Salamat Nina, para sa anumang halaga, sana ay mabigyan ka nito ng fresh start na nararapat. Sa 9:47 AM, sumabog ang aking telepono. 17 na missed calls mula kay Felicity, 12 mula kay Zach. Isang pag-agos ng mga text message, bawat isa ay mas desperado kaysa sa huli. Itay, ano ito? Tawagan mo ako ngayon. Hindi ito legal. Hindi mo ito magagawa. Itay, please. Binasa ko ang bawat mensahe na may paglayo ng isang siyentipiko na nagmamasid sa isang eksperimento. Ang kanilang pagkapanik ay halos musikal, tumataas sa tono at desperasyon sa bawat hindi nasagot na pagsubok na maabot ako. Sa 10:15, isang voicemail mula kay Zach. Pinatugtog ko ito sa speaker, tinatamasa ang bawat pantig. Ken, pakinggan mo ako. Ang kanyang boses ay nabasag sa mga gilid. Ang kumpiyansang iyon ay nawasak sa mga jagged fragments. Ito ay kabaliwan. Hindi mo basta-basta maaari tayong manirahan dito. Si Felicity ang iyong anak. Kailangan mong tawagan kami pabalik ngayon at ipaliwanag kung ano ito. Isang pagkakamali, isang tawagan mo ako ngayon. Sinisave ko ang voicemail. Magiging mahusay itong pakinggan sa may hirap na araw. Enero 25 hanggang 27 ay naganap ayon sa aking inaasahan. Kumonsulta si Zach sa mga abogado. Ang mga abogado ay nagbigay ng magkatulad na mga hatol. Ang pagbebenta ay legal, nakagapos at ganap na pinal. Si Kenneth Reed ay ang nag-iisang may-ari. Maaaring magbenta si Kenneth Reed sa sinumang nais niya. Ang bagong may-ari ay may lahat ng karapatan na paalisin ang mga kasalukuyang naninirahan. Sinubukan ni Felicity ang ibang paraan. Tumawag siya sa aking telepono ng 43 beses noong ika-20 lamang, nag-iiwan ng mga mensahe na mula sa galit patungo sa pagmamakaawa patungo sa desperasyon. Itay, alam kong may mga bagay tayong sinabi na hindi natin dapat sinabi. Alam kong mahirap ang Pasko, pero ito ay masyadong malayo. Kausapin mo ako, magagawa natin ito. Nakinig ako sa bawat mensahe, hindi ako sumagot sa anuman. Enero 27, 3:15 p.m. Tumunog ang aking telepono na may hindi pamilyar na numero. Sumagot ako, si Kenneth Reed ba ito? Boses ng babae, matalas, kontrolado, na may pahiwatig ng halos napigilang galit. Nagsasalita. Maria Russo ang pangalan ko. Sa tingin ko kilala mo ang aking asawa, si Vincent. Napangiti ako. Kilala ko siya, Giningana Russo. Hindi kami personal na nagkakilala. May nagpadala sa akin ng napaka-interesanteng mga dokumento tungkol sa isang loan na ibinigay ng aking asawa
na $312,000 sa isang lalaking nagngangalang Zachary Duncan. Tumigas ang kanyang boses. Sinabi sa akin ng aking asawa na ang perang iyon ay nasa CD sa bangko, isang ligtas na pamumuhunan. Ngayon nalaman ko na napunta ito sa isang pool cleaner na may nabigong negosyo at isang biyenan na nagbenta ng bahay sa ilalim niya. Mukhang nakakabagabag iyan. G. Reed, hindi ko alam kung bakit mo ipinadala sa akin ang mga papeles na iyon. Ngunit gusto kong malaman mong babawiin ko ang bawat sentimo. Ang iyong manugang ay matututunan kung ano ang eksaktong nangyayari kapag kinuha mo ang pera ni Maria Russo. Binabati kita ng mabuting kapalaran, Ginangyan Duncan. Natapos ang tawag. Inilapag ko ang aking telepono at tumingin sa labas ng bintana ng room 14 sa disyerto ng hapon. Sa isang lugar sa kabila ng bayan, si Zach at Felicity ay natuklasan na ang kanilang mga problema ay dumami palalo. Ang mga domino ay bumabagsak at halos hindi pa ako nilang sayangin ang iyong oras at pera kung papayagan mo sila. Huminto siya. Kilala ko ang isang mahusay na litigation attorney, si Nathan Price. Hindi siya natatalo sa mga kasong ganito. Nag-schedule ako ng pagpupulong para sa susunod na umaga. Gustong lumaban ni Zach. Naghahanda ako para sa laban na ito sa loob ng 2 buwan. Naghahanda siya para dito sa loob ng 2 araw. Ang kalamangan ay ganap na akin. Pebrero 21, ang opisina ni Nathan Price ay sumakop sa ika-12 palapag ng isang glass tower sa Las Vegas Boulevard. Si Nathan mismo ay 55, may pilak na buhok na may kalmadong tindi ng isang taong gumugol ng 30 taon sa pagsira ng mga kalaban sa mga courtroom. Zach. Ang timeline na nagpapakita kung paano tumugma ang power of attorney plot sa konfrontasyon noong bisperas ng Pasko. Ang mukha ni Zach ay nawalan ng kulay habang ang recording ay tumugtog sa mga speaker ng courtroom. Ang kanyang sariling boses ay nakuha sa aking garahe. Ang matanda ay halos sira na ngayon. Makukuha natin ang POA sa pamamagitan ni Felicity. Pagkatapos ay ibebenta ang lugar at babayaran si Vincent. Nanigas ang ekspresyon ni Judge Grant. G. Weston, alam mo ba ang ebidensyang ito bago mag-file? Bahagyang umusog si Weston. Kagalang-galang na hukom tiniyak sa akin ng aking kliyente. Ang iyong kliyente ay tila tiniyak sa iyo ng maraming bagay na hindi totoo. Inilapag niya ang kanyang panulat. Magseset ako ng isang buong pagdinig para sa Marso 5, G. Duncan. Mahigpit kong iminumungkahi na pag-isipan mong muli ang litigasyon na ito. Ang Pebrero 27 hanggang Marso 4. Ang mundo ni Zach ay patuloy na bumabagsak. Tinawagan siya ni Weston ng 3 beses, hinihimok siyang bawiin ang lawsuit. Matatalo ka ng husto at babayaran mo ang kanilang legal fees, marahil $15,000 o higit pa. Tumanggi si Zach. Ang kanyang pagmamalaki ay tila mas mahalaga kaysa sa kanyang natitirang mga ari-arian. Samantala, lumapit ang eviction deadline. Ang mga abogado ni Russell Thompson ay nagpadala ng araw-araw na mga paalala. Marso 6, umalis o maharap sa sapilitang pagpapaalis. Marso 5, ang araw ng pagbabayad. 2 kaganapan na pinaghihiwalay ng 3 oras. Parehong mapanira para sa aking manugang. 8 Nova M, 2847, Desert Rose Lane. Wala ako doon. Tiniyak kong lumayo. Ngunit nakatanggap ako ng detalyadong ulat mula kay Nina na nagmaneho sa labas dahil sa propesyonal na kuryosidad. Isang Clark County Sheriff's vehicle ang nakaparada sa driveway. 2 deputy ang nakatayo sa damuhan, nanonood habang sina Zach at Felicity ay nagdadala ng mga kahon sa isang rentadong U-Haul. Si Russell Thompson ay nanonood mula sa porch ng kung ano na ngayon ang kanyang ari-arian. Ang bahay ay mukhang pareho pa rin. Beige stucco, pulang tile na bubong, ang disyertong landscape na pinanatili ko sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi na ito akin at tiyak na hindi na ito sa kanila. Si Felicity ay umiiyak. Si Zach ay kumikilos ng mekanikal, ang kanyang mukha ay blanko. Nagdadala ng mga muebles kung saan siya nagkalat sa loob ng 9 na taon habang walang kontribusyon. Pagsapit ng 10 a.m., wala na sila. Ang mga deputy ay nag-file ng kanilang ulat. Nagpalit ng kandado si Russell Thompson.
11 a.m. Clark County District Court. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng courtroom. Charged. Final. Mukhang hindi natulog ng ilang araw si Zach. Ang kanyang suit ay lukot, ang kanyang kurbata ay sablay. Patuloy niyang kinukuskos ang kanyang mga kamay, isang nervous tic na hindi ko napansin dati. Nakaupo ako sa tabi ni Nathan, suot ang aking pinakamahusay na charcoal suit. Kalmado tulad ng isang chess player na papalapit sa checkmate. Mabilis na nagpatuloy ang pagdinig. Si Weston ay gumawa ng kalahating pusong argumento tungkol sa mga bugkos ng pamilya at moral na obligasyon. Sistematikong sinira ni Nathan ang bawat punto, binabanggit ang kaso ng batas, nagpapakita ng ebidensya, nagpipinta ng isang larawan ng isang tusong manugang na sumubok na magnakaw mula sa kanyang sariling biyenan. At ngayon ay ginagamit ang legal na sistema bilang isang sandata ng pagkamuhi. 2 beses sumingit si Zach, 1 beses para sumigaw na sinisira ko ang kanyang pamilya, 1 beses para igiit na may utang ako sa kanya sa loob ng mga taon ng pagiging bahagi ng kanyang tahanan. Pinatahimik siya ni Judge Grant ng 2 beses. Ang kanyang pasensya ay malinaw na napagod. Sa 11:47 a.m. ibinigay niya ang kanyang ruling. Nalaman ng korte na ang reklamo ng nagsasakdal ay walang legal na merito. Bukod pa rito, ang ebidensya na ipinakita ay nagpapahiwatig na ang lawsuit na ito ay isinampa ng may masamang hangarin bilang isang anyo ng paghihiganti laban sa nasasakdal para sa pag-ehersisyo ng kanyang mga legal na karapatan sa ari-arian. Nagpatuloy si Judge Grant, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom. Ang reklamo ni Zachary Duncan laban kay Kenneth Reed ay narito na na-dismiss na may prejudice. Bukod pa rito, nalaman ng korte na ang filing na ito ay bumubuo ng isang abuse of process. Ngayon ay mabuhay ka ng iyong buhay nang walang aking bahay, walang aking pera, walang ako. Mapapatawad mo ba kami? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Maingat ko itong pinag-isipan tulad ng pag-iisip ko sa bawat desisyon sa nakalipas na 3 buwan. Hindi kita kinamumuhian, Felicity. Hindi na ako galit. Huminto ako. Ngunit hindi rin ako magpapanggap na hindi nangyari ang Pasko. Gusto ninyong maglaho ako. Naglaho ako. Ngayon ay harapin ninyo ang mga kahihinatnan. Lumabas ako ng courtroom nang hindi lumingon. Sa likuran ko, narinig ko ang hikbi ni Felicity. Hindi ako huminto. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng ganap na pagbagsak ng lahat ng itinayo ni Zach. Marso 7, nag-file ang Duncan Pool Services para sa Chapter 7 bankruptcy. Ang 2 natitirang work van na nakuha na ng mga abogado ni Maria Russo ay ibinenta sa auction sa napakababang halaga. Ang negosyo na dapat ay malaki ay natapos sa isang ungol at isang tumpok ng mga legal na dokumento. Marso 8, sina Zach at Felicity ay lumipat sa isang masikip na 1-bedroom apartment sa isang rundown complex sa labas ng Boulder Highway. Upa $400 bawat buwan. Halos lahat ng kinikita ni Felicity sa kanyang trabaho sa hotel mula sa isang 4-bedroom house patungo sa isang silid na may stained carpets at manipis na pader. Marso 10, nag-file si Felicity para sa diborsyo. Nalaman ko ito sa pamamagitan ng mga pampublikong record, hindi direkta mula sa kanya. Marahil ay napagtanto na niya sa wakas na ang lalaking pinili niya kaysa sa akin ay hindi sulit piliin. Marso 12, tinrato ko ang sarili ko sa tanghalian sa Ventnor Grill sa Summerland. Tahimik ang restaurant ng 2 p.m., mga puting tablecloth, malambot na musika, tanawin ng mga bundok sa pamamagitan ng floor-to-ceiling windows. Nag-order ako ng salmon, isang baso ng alak, at nagtagal ako. Lumapit ang isang batang waitress sa aking mesa. May ipinagdiriwang ka ba ngayon, sir? Napangiti ako. Maaari mong sabihin, ipinagdiriwang ko ang hustisya. Hindi niya naintindihan siyempre, ngunit maayos iyon. Ang kasiyahan ay akin lamang. Marso 15, Sabado ng hapon. Umupo ako sa aking apartment. Ang araw ng hapon ay tumatama sa mga bintana. Ang aking record player ay nagpatugtog ng isang Miles Davis vinyl, Kind of Blue, ang album na pag-aari ko
mula pa noong 1972. Sa dingding ay nakasabit ang isang bagong litrato, ako kasama ang aking mga kaibigan mula sa Silver Knights Chess Club na kinuha noong nakaraang buwan sa tournament. Nagtapos ako sa pangalawa. Hindi masama para sa isang 67 taong gulang na lumang sopa. Ang apartment ay tahimik, mapayapa akin. Nagbuzz ang aking telepono. Sumulyap ako sa screen. Felicity. Pinanood ko itong tumunog. Pinanood ko ang kanyang pangalan na kumikislap sa display. Nagtaka ako kung ano ang gusto niya. Isang paghingi ng tawad, pera, absolusyon. Inilapag ko ang telepono ng nakataob sa mesa at hinayaan itong tumunog sa voicemail. Marahil balang araw ay mag-uusap ulit kami. Marahil hindi. Ang desisyong iyon ay maaaring maghintay. Sa ngayon, ipinikit ko ang aking mga mata at nakinig sa musika. Ang mga nota ng trumpeta ay lumutang sa silid na parang usok. Maganda at panandalian. Gumugol ako ng 9 na taon na hindi nakikita sa sarili kong bahay, pinagtiisan, tinanggihan bilang muebles. Ngayon ay mayroon akong $798,000 sa bangko. Isang komportabling apartment, mga kaibigan na nagpapahalaga sa akin, at ang malalim na kasiyahan na malaman na ang hustisya ay naibigay. Gusto ni Zach na maglaho ako, ginawa ko, at kinuha ko ang lahat sa akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.